I don't know whether you agree with my observation, pero parang mas talkative si Vice President Sara Duterte ngayon. And parang it appears na she's speaking with more spunk compared to, let's say, a few months ago when she was the subject of an impeachment case. What do you think? Oo, talkative nga ngayon kasi napoprovoke eh. Gusto niyang gusto niyang unahan eh. Kaya ngayon ang sinasabi niya, dadating din sa amin yan. Pati kami, iimbestigahan yan. Kami mabibiktima niyan in the end. Yun ang kanyang yun ang dinig ko sa mga patutsada niya eh. Na darating sa kanila yan, sila naman. Pero ang sa akin naman, talagang darating sa kanila yun. No? Kung darating sa iyo, darating talaga sa iyo. Kung may problema ka sa corruption on infrastructure, talagang darating sa iyo yun. Ang tingin ko lang, pinapangunahan niya. At para ipakita sa tao na ito, sila na naman ang mabibiktima rito. No? Pero, mahirap ibenta yung linyang yun eh. Dahil ang biktima rito, hindi siya, hindi kahit sino, kundi ang tao biktima rito eh. Yung mga kamukha niyang nasa puder, merong kakayahan para mambiktima, ang nambibiktima. So, mahirap ibenta yata tayo siya. Sila yung mabibiktima ngayon. Mahirap yun. At saka mahirap din ilaban lalo yan dahil na-impeach siya dahil sa korupsyon eh. No? So, mahirap ibenta yan. Ang bibil lang yan, yung mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, yung pag tinanong mo, bakit ba sang-ayon kayo dyan? Bakit ba kay Duterte pa rin kayo? Ang sagot basta. Yun lang ang po pwede. Ngayon, yung mga tao na gustong maliwanagan, gustong maintindihan kung ano nangyayari, mahirap ibenta yung sinasabi niya yan. Mahirap yan. Pero yun nga on the other hand, there's also the idea that these moves of hers should not be underestimated, hindi po ba? Kasi para isa po sa diskarte na napapansin ko dito. Hindi, oo. Parang parang binubura niya yung issue ng corruption sa kanya. Hindi po dahil merong mas niya. malaking corruption na pinag-uusapan dito, hindi po ba? Pero hindi pwede, ang sa akin, hindi pwedeng pabayaan yan dahil kampanya ito ng mga Duterte. Ang kampanya, si Marcos ang lahat ng may kagagawa nito. Si Marcos ang dapat mawala sa pwesto. Kahit na ikupa yan na mawala sa pwesto. Pero ang tanong bakit gusto niyang mawala sa pwesto? Dahil constitutionally, siyang papalit no? So, yun ang takot ko na hindi dapat pabayaan yan. No? Na iyan maaaring lumala at makita ng tao na maraming ang may kasalanan dito at maaaring si Marcos may kasalanan din. So, hindi malayo nakasali rin siya rito. So dapat nga siguro mawala na si Marcos. Maaaring mangyari yun Iyon ang kinatatakot ko. Na merong bumili nung ganung ibinebenta ng mga Duterte. Maliwanag yun Gusto lang nila mawala yan para sila ang pumalit Kaya lumalakas yung yung kampanya na Marcos resign Kaya si Sara at ang mga Duterte at ang Iglesia rin, yun din ang sinisigaw. Sara resign. Imbis na ang ipaglaban mo ayusin itong mga pangyayaring ito, solusyonan ng korupsyon, hindi yun. Ang sinasabi, umalis ka dyan, sabi kay Marcos. Ang problema nito, maayos ang ginagawa ni Marcos May galit man tayo kay Marcos, mukhang tama yung ginagawa ngayon. Pinaiimbestigahan ng lahat na to, kumuha ng mga tao na maaari mo pagkatiwalaan para mag-imbestiga. Dalawa na rito, si Babe Singson at ang SGV, ang tingin ko hindi mo pwedeng at every chance that he gets
Marcos tells the people, kung umabot sa akin yan, umabot sa kamag-anak ko, umabot kung kani-kanino pa, pasensyahan tayo. So medyo malakas yung punto ni Marcos na yon. Kaya itong mga Duterte kailangan labanan din nila. Mahirap 'yon, ha. Mahirap labanan 'yon. Pero somehow, no, kaya ang tagal niya ng ang tagal niya na pong periodista nag-observe dito sa mga galaw sa politika. Somehow they also feel this sense of dilemma. Yeah, no, the fact that you're talking about the campaign of the president against flood control corruption. Kumbaga, inadvertently or necessarily, mapupuri ninyo si Bongbong Marcos eh. And this very act of talking about it is also being exploited by the DDS. Sasabihin, o kita nyo na, puro Bongbong Marcos kayo bigla, no? Kayo mga pinklawan, kayo mga dilawan. Kumbaga, that falls into the trap. That falls into the narrative trap that they're basically setting. And the worry is, pwedeng may mga maniwala rito. Although pag ina-analyze po ito ng mas malalim, actually, hindi naman kailangan malaliman, parang naglolokohan lang tayo dito. Sino ba tumakbong kasama si Bongbong Marcos under the Unity Team in 2022? Hindi po ba? Pero kumbaga nandun yung trap Exactly. I was going to tell you that. Hindi ba magkakasamang tumakbo yan? Hindi ba? At pinanggalingan ng kaban na pinangkampanya yan, isa. Hindi ba? So, ang ano rito is, ang tingin ng tao rito, hindi si Marcos walang kasalanan. Hindi si Marcos magaling na tao. Kundi, ang inilalaban ng tao rito, yung ganang kanila, ano? Yung sila nanakawan, no? Sa panahong ito, sila ay nanakawan. In fact, isa sa mga naakusahan na nagnakaw sa kanila si Sara mismo. No? Ang tatay ni Sara dahil sa Parmali, at ang rehimen ng tatay ni Sara dahil doon lumaki ang paboritong kontraktor, yung mga diskaya. No? So, ang tingin ko babalik sa kanila yan dahil hindi mahirap labanan. By the way, ang tingin ko yun ito facts first no ha? Maliwanag yung mga puntong yon, ano, na tunay na nangyari dahil meron talaga ebidensya no? So mahirap labanan yon. Ngayon, anong pinanglalaban nila, Sara? Wala naman Kung yung mga diskaya na pinakamalaking kontratistang paborito ng gobyerno lumaki ng husto sa panahon ni Duterte, mahirap ilaban yon. So, ganun pa man, mahina naman itong mga ito. Yun lang naman ang alam na labanan ito sabihin lang nila na ito lang naman ang alam nilang taktika para labanan niya mga yan. In fact, natatandaan mo, Christian, si Kaufman mismo, hindi na pagtanggol si Sara Duterte. At ang sabi na lang yung mga sinabi ni Sara, joke lang lahat yon. Ibig sabihin, walang argumento. Ano? Pagka ikaw, ang sinasabi mo, yung mga sinabi mong argumento na hindi matanggap ng tao dahil nakakahiya, joke na lang. Ang ibig sabihin, may problema yan. Tsaka ang iniisip ko po rito, no? Siguro naman over the years, no, mas nag-mature naman siguro yung pagtingin ng mga Pilipino dito sa issue ng korupsyon vis-a-vis propaganda. Kasi napakahirap naman tanggapin po, no, kung bawat akusasyon, kahit meron pong ebidensya, isasabihin, hindi, bahagi lang lahat yan ng politika. Lahat naman talaga, merong bahid ng politika. Ang tanong dito, ano ba yung tinutumbok ng ebidensya? Kung nandun yung facts na talaga marami na kinabang na kontraktor, o lumago yung lalo yung negosyo nito mga diskaya sa ilalim ng Duterte administration, how can that be disputed if that is the fact? Oo. Paano mo ilalaban yan? Kahit nasabihin mo nung araw nangyayari na yan, nung araw pa, talagang ganyan, wala namang mangyayari dyan. Yun din na sinasabi nila Kasi gusto nila, Christian, na pangunahan na walang mangyayari dyan. Dahil may sarili silang interest dyan. So, hindi po pwedeng magtuloy-tuloy yung mga investigasyon na yan.
at may makita, sapagkat ang hinahanap ng tao ngayon, ngayon ba meron na talagang makukulong na dapat makulong? Dahil wala pa eh. Mula pa nung araw yan, Christian, ha? Mula pa nung kay Marcos, walang nakulong. Ha? Na taong mataas na opisyal ng gobyerno o malaking tao. Wala pang nakukulong. Isa pa lang ang nakukulong eh. Si Erap nakulong. Pero Kaso pinardon eh. Oo. Tapos ngayon si Napoles lang nakulong. Outsider ang nakulong dito. No? So, kaya ang mga tao maaari ding magduda dahil nga sa mga nangyari nung mga nakaraan na wala namang nangyari dito. In any case, ang pamantayan ngayon is simply sino ba ang papasok sa loob? No? Sino ba ang makakasuhan? Sino ba ang papasok sa loob? Gaano katagal ba yan sa loob? Matagal na ba para meron na ba kaming maaasahan para kami makatulog naman ng mahimbing at somehow maramdaman namin na hindi na mangyayari uli ang mga ganito. Yun ang mahirap. Talagang mataas ang standards eh. Totoo naman yun.